Hi guys and welcome back sa ating channel at sa video na ito pag-uusapan natin ang mga grounds for medical disqualification sa Philippine National Police Academy or PNPA. So as a summary muna, ang Philippine National Police Academy or PNPA ay isang institution na nagkikater ng cadetship program, 4-year cadetship program, kung saan ang mga kadete dito ay may option na maging officers ng Philippine National Police, ng Bureau of Fire Protection and Bureau of Jail Management and Penology. So bago ka maging isang PNPA cadet, meron kang mga exam sa pagdadaanan tulad ng PNPA entrance exam, ng neuropsychiatric exam, ng medical exam, tapos physical agility test, and lastly the panel interview. So kung di mo pa napapanood yung video ko about doon, nandito sa taas yung link. And sa video naman na ito, pag-uusapan naman natin itong mga medical disqualifications na dapat alam mo before ka mag-take or mag-apply for PNPA cadetship. So napaka-importante ng mga medical disqualifications na ito na malaman mo. So kasi ito yung maghihinder sa training ng isang kadete ng PNPA. So beforehand pa lang, sineset na nila yung mga grounds for medical disqualifications para hindi na masayang yung pagod, yung hirap, yung gastos ng isang aplikante sa pagpasok sa PNPA. So without much further ado, simulan na natin. I can do all things through Christ who gives me strength. Guys! First on my screen! So number one ground for medical disqualification is under height and overweight or obese. So ano ibig sabihin ng under height? Meaning kulang yung height mo doon sa required height na kailangan ng isang kadete. So ano nga ba dapat yung height ng isang kadete? Tignan natin, research natin. So ayan, nakita ko na sa PNPA website, nakalagay dito at least 162.5 cm for male and 157.5 cm for female in height. So i-convert natin sa feet kasi sanay tayo sa feet, diba? Na maging batayan ng height natin. So 162.5 convert natin. 162.5 convert. So 5 feet 4. So 5'4", at least 5'4" sa lalaki, tapos sa babae, ilan yan? 157.5. 7.5 convert. So 5 feet 2 inches naman sa babae. So sa lalaki ulit 5'4", sa babae naman 5'2". At least ganun yung height mo. So kung mas mababa ka doon, pwede kang ma-disqualify sa PNPA cadetship. Kung meron kang height waiver, pwede ka pa rin mag-apply sa PNPA. Pakita mo lang yung inyong height waiver during your application. So, pwede pa rin kayo matanggap bilang kadete ng PNPA kung meron kayong height waiver. So, pakita nyo lang yan. Tapos, balik tayo sa number 1, overweight or obese. So, itong overweight or obese, pwede nyo i-check yung BMI ninyo. So, ilalagay nyo lang yung height nyo, yung weight. Parang ganito. Search natin kung ano itsura ng BMI. So, yan. Nalagay nyo yung height nyo, yung feet, tsaka inches, tapos yung weight nyo. So, tapos i-compute nyo na yung BMI nyo. So, dapat hindi kayo overweight or obese. So, number 2, effective visual perception. Color blindness, nearsighted or farsighted with corrective eyeglasses or lens. Nystagmus, strabismus. So, ito mga defective visual perception, katulad ng color blind. So, iba yung kulay na nakikita mo. So, bawal yan or mati-disqualified ka sa PNPA application. Tapos yung nearsighted or mas malapit yung nakikita mo sa isang bagay, or kaya farsighted, parang malayo. Tapos with corrective eyeglasses or lens. Tapos nystagmus. Ano ibig sabihin nystagmus? Search natin. Nystagmus. So sabi dito, nystagmus is a vision condition in which the eyes make repetitive uncontrolled movements. Yung gumaganon-ganon siguro to. Ganyan-ganyan. So yun yung nystagmus. Tapos ano yung isa? Strabismus, search natin. Strabismus. Bagal na internet natin. Strabismus, go. So ito, strabismus or misaligned eyes is a condition in which one eye is turned in a direction that's different from the other eye. It's usually found in children, but it can also happen in adults. Treatment may include glasses, patching, eye exercises, medication, or surgery. So, strabismus, parang ito yung
duling or banlag. Kasi sabi misalignment of eye. Tapos dito, one eye is turned in a direction that's different from the other eye. So baka ito na nga yun, strabismus. So yan. So ground for disqualification din yan. So number 3, physical deformities. Example, bow-legged or congenital defects. So yung mga physical deformities natin sa katawan. So bow-legged, search natin ang ibig sabihin ng bow-legged. So nakalagay dito, what are bow legs? Bow legs is a condition where one or both of your child's legs curve outward at the knees. So ito yung yung sakang kung magkadikit yung tuhod or kaya magkalayo yung tuhod sakang or kaya yung piki or magkadikit yung tuhod. Yun yung bow-legged. So ground for disqualification din. Tapos congenital defects. Ano yung congenital defects? Search natin. So, nakalagay dito, what is adult congenital heart disease? It's an umbrella term for conditions you're born with that affect your heart structure. So, congenital means that the defect forms while the fetus develops and is present at birth. These conditions impact blood flow through your heart. They're also called congenital heart defects. So, congenital, ibig sabihin, yung mga defect that form na nasa fetus ka pa lang, tapos nakaka-apekto sa'yo hanggang ngayon. So, yun. They're also called congenital heart defects. So, grounds for disqualification din yan. So, number 4, polydactyly. More likely to have an extra little finger or toes. So, pag meron ka mga sobrang mga daliri, o kaya daliri sa kamay or paa, ground for disqualification din yan. So number 5, microtia or congenital deformity where the pinna, external ear, is underdeveloped. Okay. So microtia or congenital deformity. Search natin yung microtia. Kung ano yung tsura. So ito, sinearch natin yung image ng microtia. So ito, medyo maliit nga yung tenga niya. Ibig sabihin, underdeveloped yung ear mo. So, number 6, disfigured or mutilated part of the body. So, disfigured or mutilated part of the body. Siyempre, kung kulang yung kamay mo, kung kulang paa mo. So, grounds for disqualification din yan. So, number 7, perforated eardrum, chronic sinusitis, bleeding tendencies, hemorrhoids, hernia, if not treated, varicocele. So, isa-isayin natin to. So, perforated eardrum. Ano ba yung tsura na? Perforated eardrum. So, ito pala yung tsura ng perforated eardrum, yung ruptured eardrum kung tawagin. So, parang mahirapan ka ng makarinig siguro kung may ganyan ka. Kasi, syempre, na-rupture nga yung eardrum mo. Tapos, yung susunod, ano yun? Chronic sinusitis. Ano naman yung chronic sinusitis? Chronic sinusitis is chronic inflammation of the sinus or nasal passage occurring for more than 12 weeks at a time. Chronic sinusitis is long-lasting swelling or infection in your sinus. So, kapag may chronic sinusitis kayo, more than 12 weeks na yung inyong pananakit dito or inflammation ng inyong sinus. Tapos, bleeding tendencies, yan. Kung lagi kayong dinudugo yung ilong nyo or kahit ano pang parte ng katawan ninyo, bawal din. Hemorrhoids. Ano ibig sabihin ng hemorrhoids? A swollen vein or group of veins in the region of the anus. Ito guys, yung hemorrhoid. Parang almorana siya, pamasakit yung Hindi kasi tayo doktor kaya Google na lang tayo. At least alam natin, di ba? Tapos next, hernia, if not treated. Ano naman yung hernia? Check natin yung hernia. A hernia occurs when part of your insides bulges through an opening or weakness in the muscle or tissue that contains it. Ano yung tsura ng hernia? Ito, parang ganito. Yan pala yung hernia. Nakalagay doon sa natin, if not treated, di ba? So, next, varicocele. Ito naman. Ito naman sa mga ex na lalaki. Yan, varicocele. Ano naman meron dyan? Baka yung masyadong may hindi pantay. Varicocele.
is an enlargement of the veins within the loose bag of skin that holds the testicle. Okay, enlargement of the veins. So number 8, extensive skin disorders, rosacea, which is characterized by small red pus-filled bumps on the face. So search natin yung rosacea. Rosacea. So rosacea is a long-term inflammatory skin condition that causes reddened skin and a rash, usually on the nose and cheeks. Ako, pag rosy cheeks, ito okay. So, pwede nyo naman itong ipatreat before kung gusto ko mag-apply kayo sa PNPA. Sa tingin ko. Pero hindi naman ako doktor. Tanong nyo na lang sa doktor nyo kung ano. So, rosacea. So, extensive. Ibig sabihin, kung sobrang lala na, nakalagay dito. Extensive skin disorders. So, psoriasis. Skin with scaly, itchy, and dry patches. Search natin. Psoriasis. Psoriasis. Ayun. Parang ganito. So, psoriasis. Kung meron kayong ganito, so grounds for medical disqualification din yan. Tapos, number 10, vitiligo results in large irregular patches of skin. So, search naman natin yung vitiligo. So, parang ganito. So, ito yung vitiligo. So, grounds for medical disqualification din yan. Tapos, cases of alopecia. Ano ba? Alopecia? Alopecia areata is a disease that happens when the immune system attacks hair follicles and causes hair loss. So, ito, ganito. Ganito yung itsura ng alopecia. So, grounds for medical disqualification din yan. Tapos, history of heart disease, hypertension, asthma, active tuberculosis, kidney and liver diseases, epileptic seizure disorders. So, ito, talagang tingin ko, siya, alarming kung meron kayong ganito. So, kung meron kayong ganito sa health nyo, so wag na kayo mag-apply sa PNPA kasi syempre heart disease, mahirap yun, training yun. So, pag napagod kayo, hindi natin alam kung ano yung status ng heart ninyo, baka mahina, hindi kayanin. Tapos kung meron kayong asthma, active tuberculosis, kidney and liver, kasi mahirap ang training sa PNPA. So, dapat na alam nyo kung meron kayong ganito. Kasi pag hindi nyo alam, kailangan pa-check muna kayo sa doktor bago kayo check nyo muna rin yung sarili nyo kung tingin nyo medically kayo qualified. Tapos number 13, hypertension or high blood, anemic. So ito kung mataas yung dugo nyo or sobrang baba. Kasi hindi lang physical doon sa academy, hindi lang physical training, kailangan ka doon, emotionally ka, 'di ba? Kasi pag yung antag ito, yung causes isa sa mga causes sa pagkakaalam ko lang ng high blood, syempre pagka under stress ka or pagod or ano pa ba, yung emotionally drained ka. So doon kasi talagang pupukpukin ka ng emotional challenges syempre. So nandun yung titignan kung gaano kahaba yung pasensya mo, gano. So, number 14, underwent major surgical operations, communicable diseases such as AIDS, hepatitis, etc. So, pag nag-underwent ka na ng major surgical operations, tinanggal ka na ng kidney, o kaya kung ano pang pwedeng surgical operations, hindi natin alam, syempre. Pero alam nyo naman sa sarili nyo yan. Tapos, kung meron kayong AIDS, hepatitis, syempre, grounds for disqualification yan. So, number 15, full dentures. Wait lang, ano yung full dentures? Yung ba yung postizo? Full dentures. Pag yung full. Ibig sabihin, ito na, full dentures. Wait lang, ano ba sabihin nun? Di ba ipin yun? Ayan, a complete denture, also known as full denture, takes up the whole mouth rather than just part of it. So kung postizo yung lahat ng ipin mo, syempre, bawal or at least madidisqualify ka. So, cleft lip and palate. Tingnan natin yung sabihin nun. Cleft. Okay. Yung dito. Okay. So, yan. Grounds for medical disqualification din yan. Tapos, malocclusion. Malocclusion means the teeth are not aligned properly. Occlusion refers to the alignment of teeth. Ano pala yun? So, tingnan natin yung itsura. Pwede itong matreat, mga braces. Yan, healthy
overly crowded, yung masungki, overbite, yung masyado tong lutang, tapos underbite yung ito naman sa baba. So, yun yung malocclusion. So, sa tingin ko, pwede itong makorek before kayo mag-exam sa PNPA. Deformities of the face. Ano yun? Paano yung deformities of the face? Ito, open bite. Ito yung laging tinatanong sa akin sa mga comments sa YouTube. So, kala nyo, di ako nagbabasa pinabasa ko lahat, nagre-reply pa nga ako. Diba? Open bite. Ano yung open bite? Search natin. Open bite. Yung hindi nagsasara. Open nga eh. Hindi nagsasara. Pwede ba ito matreat? So, tanong nyo sa dentist nyo kung pwede itong matreat beforehand. Para braces din. So, yan. Before and after. Yun, kaya pala. So, kung meron kayong open bite, pwede ipatreat nyo muna sa dentist ninyo. So, speech defect. Ito, yung speech defect kasi merong yung hindi nakakapagsalita ng maano. So, kasi kailangan pag isa kang yun, speech defect. So, kasi kailangan sa isang public servant, syempre, yung communication skills. So, hindi naman natin inaano yung mga may speech defect. Pero, syempre, mahihirapan na makipag-communicate siguro kung hindi natin alam kung paano yung criteria ng pagiging defect niyan. Pero, pag may speech defect ka, pwede itong maging grounds for medical disqualification. 4 missing front teeth or 6 posterior molars. So, 4 missing ito. 1, 2, 3. Pag wala yan, pag 4 na wala yan, grounds for medical disqualification yan. Tapos, 6 posterior molars. Ano yung posterior? Sa baba ba yun? Posterior. Posterior. Dito? Ay, hindi. Ay, molar. Posterior molars. Ito. Ay, dito. Pag-anim ang wala sa'yo, dito. Yan. Grounds for disqualification din yan. Tattoos and other brotherhood marks. So, yan. Tattoo. Bawal. Sa PNPA yan. And other brotherhood marks. Yan. So, kung kahit may tattoo kayo, kahit ipabura nyo, syempre, sa medical kasi pahuhubarin kayo eh. Makikita pa rin yan. So, hindi ko pa na-try kung kahit buburahin nyo, pwede pa rin. Pero, as much as possible, kung wala ka pang tattoo, huwag ka magpapatattoo kung gusto mong maging isang PNPA cadet. Ear piercing sa male only. So, kung bata ka pa lang, tas lalaki ka, tas magsasara naman siguro yan. So, yun. So, number 17, goiter or history of pregnancy. Ano yung goiter? Ano yung tsura na? Goiter. Dito? Ito. Yung may malaki dito. So, yan. Bawal sa PNPA yung goiter. History of pregnancy, syempre, di ba? Yan? Nakalagay dun sa qualifications yan. Wala kang anak. Presence of breast mass, medyo malaking dibdib mo kasi mahirapan ka sa training. Kasi lagi kang jogging, baka laging mahirapan ka. Painful menstruation, yan, bawal din. So, number 18, any other similar defects which may hinder in the cadetship training program. So, ito, syempre, yung mga medical practitioners na nakakaalam nito. Yung any other similar defects which may hinder in the cadetship training program. So yun, ito yung mga grounds for medical disqualification sa Philippine National Police Academy. So guys, hindi naman tayo doktor, 'di ba? Kaya nag-google tayo ng mga itsura ng itong mga medical disqualifications. Tapos hindi naman natin sila pinagwawalang bahala yung merong mga ganito. Pero syempre, once you apply for PNPA, training yun eh. Mag-undergo ka ng rigorous training. So kailangan talaga physically and mental, hindi lang physically, mentally, syempre healthy ka din. So, kaya nandito to, hindi lang para sa PNPA, syempre para din sa isang kadete or aplikante. Kasi once na walang ganito, walang grounds for medical disqualification, tas nag-training ka, tapos ma-experience mo yung mga ganito, syempre, mahirapan ka or the worst na pwede mangyari is syempre may mangyari sa'yo masama. So, yun. Tapos, sabihin ko.
So maganda, magpa-check na kayo sa doktor ninyo, tapos i-check nyo yung health nyo, tapos itong mga grounds for medical disqualifications na to kung meron kayo. Tapos yung mga pwede pang i-correct, syempre, as early as possible, i-correct nyo na para at least pag nag-apply kayo sa PNPA, pag nakapasa kayo ng PNPA entrance exam, tapos ng neuropsychiatric exam, tapos dito na kayo sa medical exam, syempre, di na kayo masyadong mag-iisip na baka di kayo makuha. So, tatandaan nyo, maraming aspirants sa PNPA. Doon pa lang sa entrance exam, marami nang natatanggal doon. So, hindi kahit pasado ka sa entrance exam, kung hindi ka nakasama doon sa top na kukunin nila, so, di ka pa rin makukuha sa next phase. So, isipin nyo na lang yon. So, kailangan, dapat healthy ka pagdating dito sa medical, medical criteria. So, yun. Sana nakatulong tong video na to, guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to our channel para mas marami pang maabot ng mga kabataan na gustong pumasok sa Philippine National Police Academy. So kung meron din kayong mga tanong, just comment down below tapos sasagutin ko yan. So sa mga nagbabalak makapasok sa PNPA, galingan nyo lang palagi, mag-aral kayo, tapos mag-exercise, tapos as early as possible, mag-prepare na kayo for the entrance exams, tapos sa mga iba't iba pang mga exams. Tapos marami akong ginawa mga reviewers. Kung gusto nyo rin mag-review, mag-review na rin kayo na beforehand. Tapos napakaraming mga free reviewers online. Gamitin yung internet sa inyong advantage. So wag lang mga puro social media ang gawin ninyo. Dapat nag-aaral din kayo in your free time. Kahit mga ilang oras lang sa isang araw. So kasi pag nag-accumulate yun, syempre yung knowledge mo, mahirap nang mawala yun once na talagang religiously na nag-aaral ka. So yun lang sa video na to. Sana may natutunan kayo and please subscribe to our channel and thank you and sa susunod na video ulit.